may kasabihan na ang taong laging nakasombrero, magaling magluto. Hindi, actually, kalbo siguro. So yeah, kalbo ako. Wop. Bago yan, a little history muna tayo, my dudes. So ito ako nung bata ako, and according sa parents ko ay late na ako nagkabuhok. Around mga 3 years old daw, parang balahibo pa rin yung follicles ko. Medyo kalbo ka pa yata hanggang 2 years old eh. Natatandaan ko yun eh, yung meron kang picture tapos may shadow yung picture mo banda dito. And then you came running, Mommy, I have hair! So fast forward a few more years at eto na ako. As you can see, sinulit ko talaga yung buhok ko kasi alam ko someday mawawala lahat ng ito. Now, nagtataka siguro kayo, my dudes, paano ko nalaman na mawawala na yung buhok ko? Am I sidekick? Hindi. So, unang-una, mahilig ako mang-asar ng mga kalbo nung bata ako. So, I guess karma. Pangalawa, meet my lolo Big. So, siya ang late father ng father ko. And ito naman si Tatay Teng at si Nanay Angie, ang lolo't lola ko sa mother side. So, as you can see, kung tama yung math ko ay may 50-50 chance na either magkabuhok ako or makalbo ako. And I got to tell you guys, malas ako sa bunutan. Lagi akong talo. So nakikita nyo ba to? This is my brother and roughly 50% ng DNA namin parehas. 50%! Matagal ako na-depress. Well, hindi naman na-depress, parang nabahala. Kasi hindi naman bigla ang poof! Tapos naglaho na yung buhok ko. May mga senyales yung paglisan ng buhok ko. Unang senyales, unti-unting lumapad yung noo ko. Yung dating 3 fingers lang, naging 4, 5, hanggang eventually, hindi na sapat yung isang kamay lang. Pangalawang senyales, yung unan ko at shower drain, unti-unti nang nagbibinata. If you know, alam mo na. At pangatlo, at ang pinakamatinding senyales, gumaling ako mag-basketball. I swear guys, pag hindi ako nagre-record, pumapasok usually yung bola. So ayun, pag na-experience nyo na ang tatlong senyales ng hairpocalypse, handa nyo na pambili nyo ng sombrero. Or you know, yung matipid na option is tanggapin nyo na lang. Wala naman masama pag kalbo ka eh. Ginusto ba natin ito? Hindi. At hindi naman lahat tayo binayayaan ng kapugian ni Casey Montero or yung muscles ni Ben Desos. And that's okay. Kasi na-realize ko naman na yung mga taong malapit sa akin at importante sa akin ay wala silang pake kung kalbo ako o hindi. So yeah, long story short ay hindi natin kaya kontrolin yung mga nangyayari sa atin. Yung kaya lang natin kontrolin ay yung mga taong nakapaligid sa atin at kung paano tayo magre-react sa mga binabato sa atin ng buhay. And with that, samahan nyo ako at sabihin natin sa mundo na, oo, kalbo ako.